Kamusta guys? Ngayon ako nagkaroon ng brand ng Samsung sa Android kaya today's video mag-unbox tayo at review nitong Samsung Galaxy A05 smartphone. Uumpisahan na natin. Meron 3 colors na available dito sa A05 natin. Meron color black, light green at itong kulay puti na pinili ko. Sa storage, meron siyang 464 at 4128. Before ko magamit to, tiwala na rin naman ako sa Samsung na brand, pero buksan na rin natin siya para ma-review. Ito na guys, si Samsung A05 natin. Maliit lang yung box niya dahil yung mga kasama nito sa package ay instructions manual, warranty info, and USB Type-C to Type-C na cable lang. Meron din SIM ejector pin dito sa pinakalikod at itong nabili ko ay may hiwalay na 25 watts AC adapter. Sold separately ito guys pero kadalasan freebie siya depende sa pinagbilhan mo. Sa parts naman tayo guys, sa right side ng phone ay merong volume button at power button. Sa left side naman ay nandito yung lagayan ng SIM card SD card slot. Pwede dito dalawang SIM kasabay ng micro SD. Sa taas naman ay walang mga ports or button pero meron dito palagay ko breathing hole niya. And sa bottom side niya ay merong 3.5mm jack, microphone, Type-C port at yung speaker ng phone. And syempre sa likod nito ay merong 50 megapixel main camera and flashlight ng phone. Simple lang yung likod ng phone natin, may pagka-shiny texture, pero plastic material itong back panel ni Samsung A05 natin. Okay na tayo guys sa parts ng phone, start na natin yung Android para ma-check ang specs pati na rin yung mga games na pwede dito. Ito na siya guys, na-open na natin and na-setup ko na din. 60Hz lang yung refresh rate niya pero smooth na rin siya para sa akin. One UI version 6 based on Android 14 ang operating system. MediaTek Helio G85 ang CPU nito guys, octa-core yan. 5000 mAh ang battery. 4GB RAM itong akin, up to 8GB. Yung pwede sa kanya gamit yung virtual o RAM plus ang tawag na naka-activate na yun by default. And 64GB naman yung storage nitong phone natin. Merong mga advanced features katulad ng multi-window at meron din siyang dual apps para sa Facebook Messenger natin. Yung biometrics niya guys, bukod sa lock screen na pin and pattern, meron siyang face recognition. Yung power button nito ay walang fingerprint na function. Dito sa A05 natin, merong Galaxy Store. Kapares lang dito ng Google Play Store pero design sa mga Samsung na phones. Kayo na bahala kung sa inyo mas gusto mag-download ng apps or games, pero para sa akin nasanay na ako sa Play Store, kaya doon ako kadalasan nagda-download. And ito naman guys, yung mga sample images and video captured ng ating Samsung Galaxy A05. Sa games naman tayo guys, dito sa Metal Slug, smooth and stable siya maglaro. Kahit naka-manual aiming tayo sa setting, kaya pwede na to sa mga 2D games katulad nito. Sa ML naman, medium high frame rate ang recommended natin dito para smooth ang gameplay natin. Sa FPS category naman dito sa CODM, hindi gumagana ang gyroscope pero stable naman sa medium setting kaya pwede na rin to bilang casual gaming natin.
And panghuling laro itong RPG na SSR. Medium setting lang din tayo para sa game na to. Pero kung matagal ka mag-grind, mas okay ito sa low setting para mas stable yung temps nitong A05 natin. And ito naman guys, so ang 2 benchmark results ni Samsung Galaxy A05. Conclusion natin guys, aside sa wala siyang fingerprint sensor, okay na rin magkaroon ng ganitong budget friendly sa Samsung na brand. Meron pa rin mas mura dito na same CPU installed. Pero ayos na rin ito since reliable yung update ng software niya kahit last year pa nagkaroon ng ganito dahil upgrade din na sa Android 14 operating system along with security patch updates. And mas malinis yung OS nito guys kumpara sa ibang brand na maraming bloatware and mga ads sa mismong UI, 25 watts fast charging, PLS LCD na mas brighter kumpara sa IPS LCD, and lastly yung decent camera niya na kaya ang up to 60 fps na full HD recording. And salamat guys sa panonood, huwag kalimutan mag-subscribe, like, and follow para mapanood nyo agad susunod na unboxing ng mga Samsung smartphones.